Naku po mga kababayan, nandito tayo sa channel ni Ednar's Vlog na kung saan ay siya'y nanghuhula at nagbibigay ng babala, no? Dito nagtatarot card reading siya. So ngayon naman, ang huhulaan niya mga kababayan ay itong si Laila de Lima. Halaka, ano kayang hula niya dito? Masama ba o mabuti? So panoorin natin mga kababayan ng sabay-sabay. Ito na po, subscribe nyo po no, si Ednar's Vlog kung gusto nyong mapanood yung mga tarot card reading niya sa iba't ibang mga politiko. So ito na po, panoorin natin. O yan, bagsak na po ang kanilang hari, yung nakaupo sa trono. Nako. Babagsak na po, abakaya na po yung time na magiging pangulo na po si VP Sara Duterte. Alam na po natin kung sino po yung gusto nilang pabagsakin, si VP Sara Duterte. Pero sasakit po ang ulo nila dyan. Sasakit ang ulo nila dahil hindi nila mapabagsak ang mga Duterte. Sila na po, yung lakas po nila ang babagsak po. Ang lakas po nila ay babagsak. Hindi naabot sa eleksyon maging pangulo si VP Sara Duterte. Babagsak na po yung pinuno na kinikilala nila ngayon. Basahan po natin ng tarot card si Laila de Lima, kung ano po ang makikita natin dito sa tarot card. Basahan po natin siya. Tingnan natin kung maganda ba yung card niya na makikita natin dito. Basahan po natin. Sabi dito, may opportunity daw na trabaho para kay de Lima. Uy, ang ganda ng card niya. May naghihintay na trabaho para sa kanya. Opportunity. Unang card na opportunity. Ayan. Yung ano niya, yung mata niya, nakatutok sa goal niya. Alam nyo ba ang goal ni Lima? Nakatutok lang yung mata niya sa goal niya. Ang goal niya, mapabagsak niya si VP Sara Duterte. Yan po ang goal niya kung paano mapabagsak ang mga Duterte. Sa anong paraan mapabagsak niya ang mga Duterte. Kaya hindi niya titigilan dahil yan ang goal niya na gusto niyang mapabagsak ang mga Duterte. Lalong-lalo na si VP Sara Duterte. Gustong-gusto niya. Baka yan ang opportunity na trabaho niya. Uutusan siya o may mag-utos sa kanya na gawin mo lahat yan. Mapabagsak mo lang ang mga Duterte. Siguro yan, siguro opportunity niya. Bigyan siya ng assignment. Yan. Yung hari ni de Lima o yung pinuno niya o leader niya ay matataob. Unsa baga, babagsak po. Naku. Babagsak po kung sino man yung leader nila dyan. Babagsak po. Dahil may grupo po yun sila eh. Kung sino po yung leader dyan sa kanila, babagsak po yung leader nila. Sino kaya? Hindi natin alam o hindi ko po alam kung sino pong leader nila dyan sa kanilang grupo. Babagsak po. Mga interest lang po nila ang iniisip nila. Mga pansariling interest lang o interest ng kanilang grupo ang kanilang tinatrabaho. Ngayon, hindi po para sa taong bayan, kundi yung mga interest sa kanilang panig. Sa kanilang panig, interest lang nila ang kanilang tinatrabaho ngayon. Kung halimbawa, interest sila na yung grupo nila ang hawak ng administrasyon. Susunod, yan. Yan ang tinatrabaho nila ngayon. Alam na po natin kung sino po yung gusto nilang pabagsakin, si VP Sara Duterte. Pero sasakit po ang ulo nila dyan. Sasakit ang ulo nila dahil hindi nila mapabagsak ang mga Duterte. Napapunta man nila si Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o napadala man doon, pero hindi nila mapabagsak ang mga Duterte. May tatayong Duterte para sa taong bayan. Yan po ay si VP Sara Duterte po. Hindi po nila kayang pabagsakin yan. At sila pa po ang babagsak. Ayan. Sila na po, yung lakas po nila ang babagsak po. Ang lakas po nila
ay babagsak. Kung sa baga, hihina sila. Babagsak po talaga sila. Hindi sila magtatagumpay sa kanilang mga plano o ginagawang trabaho para mapabagsak ang mga Duterte. Makakatakbo si VP Sara Duterte sa 2028 presidential election. Makakatakbo po siya. Baka mas maaga pa nga makaupo bilang Pangulo yan. Hindi pa makarating na 2028. Magiging Pangulo na yan. Naku, mga kababayan. Iyak O yan, na bagsak na dito po ang kanilang mga pingklado. hari. Yung nakaupo sa trono, babagsak na po. Baka yan na po yung time na magiging Pangulo na po si VP Sara Duterte. Babagsak na po. Dahil si President po ngayon, hindi po nila yan pinapababa, hindi nila pinaparesign. Pinoprotektahan po nila. Dahil gusto nilang pinagre-resign si VP Sara Duterte. Pero, yung nakaupo sa trono ay babagsak po. Mapapalitan po. Mapapalitan, hindi po natin alam kung anong taon. Baka yan na po yung time na magiging Pangulo si VP Sara Duterte at hindi na po aabot sa 2028. Hindi naabot sa eleksyon maging Pangulo si VP Sara Duterte. Pabagsak na po yung pinuno na kinikilala nila ngayon. So ayan, may maglalayasan po. May maglalayasan. Magsialisan po. Magsialisan. Siguro nagbabalot-balot na po yan para makaiwas sa pananagutan sa mga ginagawa. May ginagawang masama kaya talagang aalis eh. Aalis po. Aalis po. Baka yan na yung mga grupo na gumagawa ng hindi tama. Naghahakot na. Kanya-kanyang hakot na. Magsilayasan na po silang lahat. Iniiwasan na po nila yung mga naghahabol sa kanila. Iniiwasan na. Ayan. Mismong mga kaalyado na po nila ang tutugis sa kanila. Mismong kaalyado nila ang tutugis sa kanila o lalaban sa kanila o kukontra sa kanila sa kanilang mga ginagawa. Hindi na po sila magkakasundo pa. Hindi na sila magkakasundo kaya babagsak na po yung grupo nila. Wala na. Wala na sila. Wala na silang ibubuga pa. Hindi nila mapabagsak ang mga Duterte. Yung mga ginagawa nila ngayong mga sinasabi nilang taong bayan sila ng taong bayan, pero pinagtatawanan pala sila ng taong bayan. Yan po ang katotohanan. Binabanggit nila palagi na taong bayan, pero sila pinagtatawanan ng taong bayan. Ginagamit nila salitang taong bayan. Kaya may marami pong nagre-react yan. Bakit? Sino ba kami? Hindi ba kami taong bayan na sumusuporta sa mga Duterte o kay VP Sara Duterte? At ibig sabihin ng taong bayan, karamihan yan. Ayan. Masasakuti po sila. Masasakuti. Maiipit po sila. Maiipit. May makukulong po. May makukulong. Pagdating ng panahon. May makukulong. Di po sinasabi diyan kung sino, pero may makukulong po talaga sa mga kalaban ni VP Sara Duterte. May makukulong. Marami yan sila. Yun, ang sakit na ng ulo nila. Grabe ng sakit ng ulo nila kung ano po ang gagawin nila para lang mapabagsak si VP Sara Duterte. Nag-alala sila ng gusto. Nag-alala po talaga sila ng gusto sa kanilang mga gagawin dahil lalo pong dumadami ang nagsusuporta kay VP Sara Duterte. Maraming nagmamahal o dumami pang nagmamahal. Kaya sumasakit na po ang kanilang ulo o matindi na po ang kanilang pag-alala dahil palapit ng 2028 at baka wala pang 2028 makakaupo bilang Pangulo si VP Sara Duterte. Baka makakaupo pa yan ng maaga. Pero kapag hindi makakaupo ng maaga yan, makakatakbo sa 2028 presidential election, makakaupo pa rin siya bilang Pangulo ng bansa. Kaya ang sakit ng ulo nila ngayon, nag-alala sila ng husto ngayon. Sila ni Dilima, nag-alala ng husto.
Lagang Kaya nangangamba hindi na sila. makakatulog ng maayos yan. Lagi nag-iisip, lagi nagpaplano. Yan na sigurong tinatrabaho talaga niya. Tinatrabaho niya ngayon kung paano talaga nila mahahatak bababa si VP Sara Duterte. Yan. Lilipad na. Lilipad na si Dilima. Lilipad na. Sabaga gusto niya palawakin pa yung puwersa nila. Kaso hindi na lalaki ang puwersa nila. Hindi na lalaki. Gusto niyang palawigin yung puwersa nila, pero hindi na po lalawig dahil hindi po nauuto ang taong bayan ngayon. Hindi na po mauuto. At hindi na po makuha dyan sa salita sa social media at saka sa kamera. Kaya hindi nalalawig ang kanilang grupo. Pakunti ng pakunti o paurong ng paurong. Kung gaano kahaba sila dati, magrarally-rally dyan, paurong ng paurong. Dahil mismo ibang kasamahan nila dyan, tatahimik-tahimik, babaliktad yan, iiwanan yan sila. Ayaw nilang madamay. Dahil may makukulong talaga dyan. Hindi nila alam kung ano ang lakas nila. Hindi nila alam. Hindi nila alam kung gaano sila kalakas. Hindi nila alam. Kaya hindi na makakatulog. Nag-alala kung paano na, lalo na pag nagiging Pangulo si VP Sara Duterte. Mayroon na namang kakabahan dyan. At mayroon po talagang makukulong. May makukulong dyan pag nakaupo na po si VP Sara Duterte. May makukulong dyan sa kanila. May makukulong. Makakasama pa nga dyan si Dilima. May makukulong po talaga. Dyan na po re-respect si VP Sara Duterte sa mga ginagawa nila. Pinapalampas lang po ni VP Sara Duterte lahat ng mga sinasabi nila. Pero pag naging Pangulo yan, dyan na po yan sila tutuguisin at may makukulong talaga o makukulong po talaga dyan kapag nagiging Pangulo si VP Sara Duterte. So yun lang muna po yung babasahin natin na card. Huwag na masyadong marami. Dahil ang punta dyan, hindi sila magwawagi. Hindi na sila makakatulog. Kundi puro na lang plano, pag-iisip kung ano ang gagawin talaga nila para mapahina ang puwersa ni VP Sara Duterte. Dahil lalong dumadami ang nagmamahal kay VP Sara Duterte. Pag nagsasalita sila sa social media, ginagamit nila ang pangalang taong bayan, sila ni Dilima, sila lang mismo ang pinagtatawanan ng taong bayan. May umaagree man sa kanila pero iilan lang, pero karamihan pinagtatawanan po sila. Kaya ang ginagawa nilang pag-iingay at gusto nilang palawakin ang kanilang grupo dahil sa pagsasalita nila kung ano-ano tungkol kay VP Sara Duterte, hindi na po lalawak o lalaki yung puwersa nila dahil hindi na po mauuto ang taong bayan. Matalino na po ngayon ang taong bayan, kaya nga pinagtatawanan na lang sila kapag sila po nagsasalita. Pero tuloy-tuloy pa rin sila dahil kailangan nila yan. Dahil kapag nagiging Pangulo nga si VP Sara Duterte, maraming makukulong. Maraming makukulong. Marami po talaga makukulong dahil respect po yan si VP Sara Duterte. So yun lang po, ito ay tarot card lang po. Huwag kayong magagalit ha. Huwag kayong magagalit. Ang magagalit, pikon. Kaya nasa inyo na rin po kung maniniwala kayo dito o hindi, karapatan nyo po yan. Maraming salamat po sa panunod nyo. Ingat po kayo. So ayun mga kababayan, ano pong masasabi O niyo yan, dito bagsak na po. sa tarot card reading ni Ednar's Vlog dito kay Laila de Lima. Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. Punta din kayo sa channel niya, no, Ednar's Vlog mga kababayan, kung gusto niyo ng mga tarot card reading about sa mga politiko. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa mga bagong pasok dyan. Subscribe din ng channel natin mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.